po natin ang ating mga kapatid sa right, left, front, and back. Yes. Praise the Lord. Tayo po ba'y natutuwa na nakikita po natin ang ating mga kapatid? Let's show it to them with a smile. Yes. Amen. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, God. That we get to worship you, that we get to praise your name, O Lord, in spirit and in truth, O Lord. Ang prayer ko lang po sa aming mga kakantahin ngayong araw, O Lord, na magrema po ang lyrics, O God, sa aming puso, na mangusap lang po kayo through these songs, O Lord, to our personal life, sa aming mga pinagdaraanan, Lord. Ika'y sapat na at higit pa, hallelujah. Yung mga kakantayin lang po namin ay para sa inyo lamang, O Lord. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya tayo'y magpuri sa Kanya kasi siya'y karapat-dapat. Hallelujah. Pagpapala mo'y laging daan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok ang pagsama mo'y tiyak ka lubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok ang pagsama mo'y tiyak ka lubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Siya'y mabuti, Jesus, ikaw ay mabuti, hallelujah. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Sapat na at higit pa.
aking mamasdan ang kalawakan. Hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat. Oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapit. Si Jesus, ikaw Jesus ang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukat ang pag-ibig mo, Jesus. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong Binigay sa akin. Amen! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay! Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Hallelujah! Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Thank you, Lord. Walang ibang nagmahal sa akin. ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya Kaya, sa piling mo. Hallelujah! Hallelujah! Ang aming papuri para lamang sa iyo, Panginoong Jesus. Amen! All glory to you, O God. Hallelujah! Ang dami lamang namin gustong pasalamatan, O Lord. Lord, we want to thank you, O God. We want to thank you, Lord. Kaya mga kapatid, kantahin lang natin ito ng buong puso. Na may galak. Salamat, salamat. Hallelujah. Lang ibang katulad. Oh, hallelujah. Panginoon, pakinggan niyo ang aming
Sa piling mo, ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah. Ako'y magsasaya sa piling mo. Praise be to you, our Lord Jesus Christ. Oh, napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya Lord, ang tamang response lang namin, O God, sa inyong pagmamahal ay ibigay namin, Lord, ang aming buong puso, buong lakas, aming buong buhay. Gaya lamang ng dagat na hindi nagpapagal ng alon. Ang inyong pagmamahal para sa amin hindi natatapos, Lord. And Lord, ang prayer lang po namin is, ang response lang namin po sa inyong pagmamahal ay ang pagmamahal namin sa inyo ng tapat, ng tunay, to worship you in spirit and in truth. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi nagpapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wakas na pagsintay, iyong tingin, kalakip ng awitin. Hallelujah. This is our love song to you, O Lord. Kung mayroon lamang akong 1,000 hindi magkakain, Pagkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. gayon pa man sa'kin, Nag-iisang taglay, kilala ang bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi nagpapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Gaya ng dagat na hindi nagpapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Sing your praises and your worship. Salamat, salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat.
nagmamahal sa habang panahon. Natatagi kayamanan mo, ikaw ay sambahin. Sa iyong tingin, lakip ng awitin. Kaya ng dagat na hindi Pagay sa alon, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. gaya ng dagat na Hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo. magmamahal sa habang panahon. Natatangi kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin. Wagas na pagsintay, wagas na pagsintay, iyong dinggin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin. Kalakip ng awitin. Oh, Jesus, ika'y pinupuri at lugar. Salamat sa inyong presensya, Lord. Salamat. Alam ko po'y nandito kayo nangungusap sa bawat isa. Oh, hallelujah. Mga kapatid, let's just dwell in the presence of the Lord. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong lang narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo, pupurihin ka sa amin. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, amen. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito, Narito, nang dahil sa biyaya mo, habang ika'y pupurihin, Panginoong pupuri Jesus. sa'yo, Hallelujah. pupuri Ka sa awit, itataas ang aking tinig, itataas
Hallelujah. itataas. Come on, give him praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. We declare your power and your glory, O God, in our midst. Hallelujah. Hallelujah. Yes, for the last time, pupurihin. Hallelujah. Sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Hallelujah. Di mamamataya. Kadakilan, Hallelujah. kadakilan mo'y di mamamataya. Hallelujah. Kadakilan mo'y di mamamataya. Jesus. Come on, give him praise. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Yes, oh God, arise, 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 oh God, in the praises of your people. Maitaas ka patuloy, O Diyos, sa aming mga buhay. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, O Diyos, O God, tanggapin mo aming mga papuri at pagsamba. Lord, we rise above our circumstances. We rise above, O God, against all the works of the enemy. We rise above every sickness and disease, O God. We rise, we rise, we rise, O God. Hallelujah. And Lord, as you inhabit the praises of your people, bestowing upon us your power and your grace. O Diyos, pinapalakas mo aming mga puso, pinapalakas mo aming mga kalooban. Ikaw ay nagpapagaling, Panginoon. Ikaw ay gumagawa ng mga himala ngayon, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Come on, give him praise. Bisa pa palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Yes. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. We know, Father God, that as your Spirit is powerfully working in our midst right now, meron kang mga gagawing himalang bagay, meron kang revelation na ibibigay sa amin, meron kang salita mo, O Diyos, na ibibigay sa amin ngayong hapong ito, Panginoon. And we are ready, O God, we are ready, we are ready. We want to receive them, Panginoon, right now, in Jesus' name. Right now, O God, as you ready your people, as you ready the hearts of your people, O God, thank you for your power, thank you for your grace, and thank you for your presence in our midst this afternoon. To you be all the glory and honor and praises. Everybody say it, agree. Amen. Amen. Hallelujah. Isa pa palapakan natin ang Panginoon. And you may now be seated. Makakaupo na po kayong lahat. Praise God. Napakasarap magpuri sa Panginoon. Amen? Yung feeling mo, akala mo, lalagpas ka na sa kisame. Tatagos ka na. Okay? Meron lang patuloy na ginagawa ang Diyos sa ating mga buhay. You know, God, as we praise, as we worship Him, yung presensya ng Diyos ay bumababa sa ating mga buhay, sa ating kalagitnaan, and we know miracles happen. And patuloy siyang kumikilos. Amen? Praise God. Misa pa palapakan natin ang Panginoon. Praise God. So, sabi mo sa iyong katabi, good afternoon, magandang hapon sa iyo. Tanungin mo siya, nag-lunch ka na ba?
Sabi mo sa kanya, ako din. Sabi mo sa kanya, isang rice lang naman ako, tsaka madaming ulam. Okay, so, I believe you're ready for God's Word. Tayo nabusog ng papulit pagsamba sa Panginoon. Let's go to God's Word for today. We enter into a new season after the church anniversary. Mix yung reaction. Of course, you want to relive the glory of the past. Tayo ay natuwa, na-bless sa mga ginawa ng Panginoon ng mga nakaraang linggo. Tama ba? Nakita niyo na ba yung mga picture ninyo, yung anniversary? Nakita niyo na ba sa Facebook, social media? Tinignan, na-share ng iba. Tinignan niyo na ba yung picture ninyo, yung maliit na picture? Zoom ng konti, zoom. Pagka-zoom, kahit na pixelated na, malabo na, ini-screenshot nyo na lang, tapos ginawa nyo yung profile picture. Tama ba? Okay. Ikaw yung may hawak na bandera. Okay, doon. Bandera na inyong barangay. Okay. SK pala yun, basketball. So, of course, we are excited for that. Natawa tayo, na-bless tayo sa mga ginawa ng Panginoon. But we are moving forward to what lies ahead for tomorrow. We are moving forward. Sabi mo sa katabi, moving forward. Lakas sa ulitin mo, sabi sa kanya, move forward. Ulitin mo ulit, sabi mo sa kanya, move on. Yung pala yung gusto mong sabihin. Okay, move on. So, moving forward. Hindi natin kayang pigilan yung araw sa pagsikat. Hindi natin kayang pigilan ng buwan sa taas din niya. Hindi natin pwedeng pigilan ang mga mundo. Hindi natin pwedeng pigilan ang mga birthdays. Hindi natin pwedeng pigilan ang pagdagdag ng mga taon. Di ba? Sa ating mga edad. Tama po ba? Sino rito nakapako na yung kanyang edad sa 16 years old? O sino rito meron na siyang 16 years old na anak? Okay, so dalawa lang naman ang titignan mo. Nevertheless, we move forward to what God wants us to do. Amen? We are excited. Excited na ba tayong lahat? Tingnan mo yung katabi, excited na ba siya? Bakit? Saan tayo pupunta? Ba't kayo excited? Alright, so our theme for October and November is Seeking God, Finding His Will. Seeking God, Finding His Will. Ang topic ko for today is a heart that believes. Okay, a heart that believes. Sabihin nyo nga, heart. Sabi ng science, the strongest muscle in the human body is heart. Tama ba? Ang heart ay muscle po yan. Okay? Yan ay napakalakas kasi kung bawa yung mga muscle sa inyong mga bali-balikat at binti ay gumagana lang pag meron kayong binubuhat o tumatayo, nag-exercise, ang heart, kahit nakahiga ka, kahit natutulog ka, keeps on pumping blood. Tama? And kung gaano kalakas ang isang tao, ganun din daw ang kalakas yung muscle ng heart na yon. That is the strongest muscle. Napakalakas ng puso. Tama? Kaya tignan mo yung katabi na may asawa, napakalakas ng kanyang tumibok ang puso. Talaga naman. Okay, wala siyang duda-duda. Walang atrasan. Nag-asawa na kagad, di ba? Tama ba? Okay. So marami tayong hugot ngayong hapon. Punong-puno tayo ng hugot. Okay, tama na yan. Okay. So, ang theme natin is October, November is Seeking God and Finding His Will. Seeking God and Finding His Will. Ang panalangin natin sa Panginoon ay sa mga darating na linggo ay mahanap natin ang kalooban ng Diyos at makuha natin ang kanyang kalooban, mahanap natin ng Diyos. Bakit nga ba seeking God? Di ba kayo nagtatanong, nawawala ba si God? Bakit sa kailangan hanapin? Di ba? Ang hinahanap lang naman yung nawawala. Tama po? Di ba? Yung nawawala, yung may mga yung may utang sa'yo, nawawala talaga siya. Kailangan mo siyang hanapin. Pero ang Diyos, hindi siya nawawala. Pero bakit seeking God? Ang seeking God, muna tayo sa mga darating na linggo, ang seeking God, ibig sabihin, hindi dahil sa nawawala ang Diyos, kundi dahil maari ang nawala ay yung ikaw, yung focus mo. Kaya sinasabi na bumalik tayo doon sa focus natin kay God, hanapin natin ang kanyang kalooban and finding His will. So for today, ang topic natin is a heart that believes. Sabihin nyo nga, believes. Naniniwala, nananampalataya.
This is what is important. As we discuss this, pag-aaral natin yung araw na ito patungkol sa faith, o yung belief, o yung paniniwala, pananalig sa Panginoon. Of course, the important question is, what is faith? Ano ang pananampalataya? Are you ready? Amen. So, sabi sa dictionary, ang faith ay mga doktrina, mga do's and don'ts, mga complete trust. Hindi iyon ang parang tinitignan natin definition ng faith. Hebrews chapter 11 verse 1, tingnan natin. Hebrews 11 verse 1, ang sabi doon, na okay, nag-iba talaga. Gustong-gusto niyo talaga yan, ano? Okay, so, and sabihin niyo, assurance. So, dalawang bagay, what is faith? Bagamat sabi ng mga theologians, yung Hebrews chapter 1 verse 11 ay hindi naman talaga siyang kompleto o pinaka-comprehensive na definition ng faith. Pero makakahanap tayo ng idea kung ano ibig sabihin ng pananampalataya. Dalawang word pa lang yan and another two things na gusto natin aralin ngayong hapon. I'm sure marami tayong matututunan ngayong hapon na ito. Are you ready? Okay. Number 1 is confidence. Sabihin nyo, confidence. Sabi sa verse 1, confidence of the things hoped for. So as we study, totoong may lupa, totoong may picture, pinasendan ka ng picture. Ito yun sis, ito yun ma'am si, yung binibenta ko sa'yo, magandang prime lot, tabi ng kalsada. Pag dumaan yung truck, sagasaan talaga yung bahay mo. No? Hindi, biro lang. So, tabi talaga siya ng kalsada, merong mga malapit sa palengke, pinicturan. Ang ganda ng lote. Tapos parang meron ng meron ng parang nakaabang na mga halaman dyan, ganon, di ba sa probinsya, mga marka doon, mga puno, ganon. Eto yan. So yung nag-send sa'yo ng picture, nakaganon pa siya, nakaturo sa lote, ganon. Wow, ganon. So pinag-down ka na, mag-down ka na, ma'am she. Nag-down ka lang 50,000 pesos. Wow. O sige, o sasabihin mo, uy, sige, uwi na ako. Magbubuo ako ng flight, excited ako makita yung lote, tapos nag-down, tapos magpirmahan tayo. O sige, ma'am she, uwi ka. Pag uwi mo, tingnan mo yung picture, yung address, pag tingin mo sa cellphone mo, lote, pag tingin mo dun sa harap mo, Aling Saling Sari-Sari Store. Nasaan yung lote? Tindahan pala, may nakatayong bahay at may tindahan pa. At tinanong mo, ito po ba yung address na to? Yes. Kayo po ba yung nakatira dito? Yes. Bakit? Tiga ano ka? NSO? Hindi naman po. Napagkamalang ka pang tiga-gobyerno, dahil mong tinatanong. Kasi, nagulat ka. Hindi pala sigurado yung... So, tinext mo lang. Yung pala, nakablock ka na. Asa ng 50,000? Bye. Okay. So, alam ko, naiintindihan niyo yung word na sure. Okay, yun yung something is certain. So, ang faith is... Hindi lang sa basta sabi-sabi, hindi lang isang scam. Itong church ay hindi isang malaking scam. Okay? Hindi tayo naglolokohan or nagbibiruan dito. Everything what we know for sure here is of confidence. To have faith means to believe that that this thing is certain, sure, we are confident that this is real and true. Totoo ito. Totoo ang pinanampalatayaan natin. Tama? Ang sabi sa King James Version, another word for confidence ay yung substance. Okay? Para mas patuloy pa natin maunawaan. Substance from the word hypostasis, meaning valid.
valid or proven. Okay, valid. So, paano mo nalaman ng isang, napunta tayo sa properties, ano? Pero paano mo nalaman isang properties ay pwede mo siyang bilhin. Binebenta talaga. So, ano yung mga proof? Ano yung parang mga bagay na hahanapin mo para makikita mo na sasabi mong legit itong property na to at pwede mo siya mabili. So, ganun yung faith. Hindi lang siya naka-angkla into something na parang bulalang o parang hangin lang. Ang faith ay naka-angkla into something that is sure, proven, and valid. Amen? So, to have faith means to believe that this thing is significant. It is not a hearsay. It can be trusted. So, yun yung confidence. Naunawaan nyo? Isang word pa lang tayo, no? Sabi ng inhale, exhale. Okay, so isang word pa lang tayo, confidence. Ano ibig sabihin ng future? Yung hope. Sabihin nyo, hope. So, pag sinabing hope, this pertains to future. So, shortcut na natin. Faith is to believe in something in the future that is true, real, significant. Ay will surely happen. So, yun ang unang-unang definition natin ng faith. Because you know that that will happen in the future, you are confident kay God. Amen? Naniniwala ka ba na kaya ng Diyos mo tuparin ang kanyang mga pangako? Amen? Sino narito ang minsan na napangakuan, pero napako? Taas ang kamay. Yung isa, hindi lang kamay tinaas, pati paa. Pero minsan na tayo napangakuan, pero ang Lord, siya ay tumutupad sa kanyang mga pangako. Christians do not only live, so dahil doon, yung faith natin, tayong mga Kristiyano, hindi lang tayo for now, hindi lang tayo tumitingin sa mga bagay-bagay sa ngayon. Tayo rin ay nakatingin sa hinaharap, sa future. Ganon ang mga Kristiyano. Laging mayroong pag-asa. Amen? Praise ka pala natin ng Panginoon. Tingnan mo nga yung katabi, mukha bang may pag-asa yan? Ay, hindi, iba yung tanong ko. Okay? Hindi yung pag-asa ng tingnan mo siya, meron bang punong-puno ba siya ng pag-asa? O parang na yan, wala na, give up na. Ayoko na. Lagi na lang ako talunan, sawi. Okay. Ako'y tiga-camp sawi. Alam niyo yung camp sawi? Hindi kayo nakaka-relate. Alam niyo po yan? Okay. Sa bandang yan. Okay, so, parang wala ng pag-asa. Pero pag nagsapan natin yung faith, pag ikaw ay merong faith, meron kang pag-asa about something that will happen to you in the future na ipagkakaloob ng Diyos. Amen? Example ko nga lang ay yung, sino dito ay yung dumating siya rito sa Singapore, una niyang kontrata, una niyang trabaho, hirap na hirap siya, ang sungit-sungit ng amo niya, hindi siya makalabas, ni kamay, hindi mailabas ng pintuan, kahit bintana, okay, hindi makakain ng maayos, walang data o hindi makachat pamilya sa Pilipinas, di ba? Lahat ang gulo-gulo. Di ba? Pero nung nanalig sa Panginoon, nagtiwala lang sa Panginoon, yung unang-unang off niya, unang-unang labas ay saan pumunta? Doon magkakasukatan kung ano talaga laman ng puso mo Unang-unang off. Di ba? Bawa kayo, unang-unang sweldo, saan nyo ginasto? Kanino nyo binigay? Saan? Sarili ko, bakit? Ako nagtrabaho nun
O sino dito unang sweldo inintrega sa magulang? Di ba? Doon nagkakasukatan laman ng puso. Eh merong iba na unang-unang off, unang-unang labas ay pumunta sa church, nag-worship. Amen? Meron dito mga first-timers, ganun eh. Magugulat ka. After 3 months silang nakalabas, unang-unang off. May hiya ka talaga eh, para makakatog ang tuhod mo eh. Nandito sa church. Sabi niya, ito pong unang-unang kong hinanap, makapagpasalamat sa Panginoon. Amen? Di ba? Yung sa dating religion, ginagawa nyo din yun, di ba? Una-una yung trabaho, una-una sweldo, pupunta ka sa simbahan, babasbas ka ng kamay, may tubig, sabi mo ito yung panata mo. Hindi naman panata ito ang sinasabi natin. Ito yung laman ng puso. And because of that, nabago ang iyong buhay, tinulungan ka ng Diyos. Ngayon, meron ka na laging off, ang ganda-ganda na ng buhok mo, ang ganda na ng kilay mo, nakaayos ka na, mag-church ka lang, kala mo ikaw yung mag-opisina o meron... Di ba? Binayos sa Lord lahat. Di ba? Ha? Hindi ka nakapagdala ng sapatos noon kasi ang liit lang ng maleta mo. Ngayon, hindi ka na makahiga na maayos kasi puro box na ng sapatos yung kwarto mo. Sabi mo, 6 months pa lang ako pero parang yung kwarto ko, 2 taon na ang laman. Di ba? Tapos, unang taon, nakabox ka na. Gulat na gulat sa yung amo mo. Why like that? Yes. Kasi, meron kang pag-asa. Kasi meron kang pananampalataya. Amen? First point pa lang, pwede na tayo magpa-offering. Tapusin na natin. Okay, so Matthew 21 verse 22. And whatever you ask in prayer, bahala ka na, Lord. Hindi ka pa nakakapag-amen, nagduda ka na sa prayer mo eh. Cancelled na kagad yung prayer mo eh. Sabi ng Lord, Parang ka chuchay, ganun. Hindi pwede yan, cancelled. Kasi kailangan meron kang pananampalataya. Believe in that. Believe in the words that you're going to say and you will receive it in prayer. Sino nagsabi niyan? Hindi nga mga apostles, hindi nga mga disciples. Sino nagsabi niyan? Jesus mismo eh. Diba? So, believe in God's word. Pangalawa is assurance. Sabihin niyo, assurance. Sabi dun sa verse 1 again, mga bagay na hindi mo nakikita ngayon, pero may pananampalataya ka. Ganun ang faith, kompleto siya. So, in the now. Assurance means a declaration. Ito gusto ko to sa Bible Dictionary. Ang ibig sabihin ng assurance means a declaration that gives peace. Wow. Gives peace. Itong faith na to, ito yung promise ng God na na-receive mo, ay nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Okay? Merong peace sa iyong puso. May kapanatagan. Panatag ka. Payapa ka. Okay? Have you encountered a person na parang ang gulo-gulo, stress siya, hindi na makawari kung ano mangyayari sa kanyang buhay, hindi siya makatulog. Tingnan mo yung katabi, nakakatulog ba yan? O tulog ng tulog? Baka tulog ngayon, gisingin mo. Hindi, pero lang. Pero walang peace. Parang gulong-gulo. Stress na stress. Yes, mahirap ang trabaho talaga sa Singapore. Tama? Meron ba dito madali ang trabaho? Pakipasok niyo po kami. Mahirap naman talaga ang buhay. Mahirap kumita. Mahirap ang challenges sa buhay. It's a reality. Pero pag merong pananampalataya, meron kang kapayapaan. Amen? Kapag halimbawa, may nagkakagulo sa pamilya mo sa Pilipinas, nag-aaway daw, Mami, Nay, Tay, nagkaaway, siguro gulo yan. Mas mananalangin ka, Lord,
Mabubuk na ba ako ng ticket? Uwi na ba ako? Ganun. Uwi na ako, ayoko na. Nay, meron pong mga bills. Hindi, okay lang. Sige, next time na lang. Di ba? Alala ko isang joke, sabi niya, nag-apply doon siya ng trabaho. Sabi niya, bakit ka namin i-hire? Kasi may 3 kumpanyang humahabol sa akin. Wow, talaga ba? May 3 company humahabol sa iyo. Ibig sabihin, napakagaling mo, napaka-importante mo. Yes! Ano yung mga company na yun? Meralco, PLDT, tsaka Nawasa. So, joke lang po yun, okay? So, 3 company nga naman talaga. Pero, Judith pala yun. Judith. So, what I'm saying is this, bagamat, again, may nangyari sa Pilipinas, nanalangin ka, then meron ka panatagan ng puso mo. Then, maya text ka na, kasi ano nangyari? Minsan kasi, di ba, nabanggit ko dati, minsan, alam mo yung, pag nando ka na ba sa stage, kada na lang magre-ring yung phone mo, kinakabahan ka. Uy, bakit? May messenger. Ano yung, pwede bang palitan yung tunog ng messenger na yun? Hindi naman ting, iba naman, wow, mga gano'n, para, hindi ka, kasi pag gano'n yung tunog, tumitibok yung puso mo, kala mo, hindi ka naman in love Kinakabahan ka, baka may tinext na naman sa'yo ang pamilya mo sa Pilipinas. Yan ang isa sa mga sign na kailangan mo ng kapayapaan ng Diyos. Di ba? Ano na naman yan, anong kailangan ninyo? Sige, di baling. Malapit ang katapusan. Hindi katapusan ng mundo, kundi katapusan para sa sweldo mo. Amen? So faith gives peace. Ang haba ng ang haba ng discourse. Faith gives peace and faith settles the heart. Pinapanatag ng pananampalataya ang puso. Pag ikaw ay nagkakaroon ng anxiety or depression, hindi ko ini-spiritual okay, maraming bagay na kailangan mong gawin. Pero isa na doon importante, magkaroon ka ng faith kay God. Kasi yung faith kay God magbibigay sa iyo ng peace. Amen? 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we walk by faith and not by sight. Di tayo nabubuhay sa ating nakikita. Magre-renew ka ng work permit or ng pass, it is another step of faith. Sabi mo, Lord, sasamahan mo ulit ako for another 2 years. Tama? Lord, sasamahan mo po ako for another this, ganyan. Kasi I live by faith. Yung nag-decide ka na kumuha ng property sa Pilipinas, para sa ganun, may napupuntahan ng sweldo mo, sinasabi mo, Lord, I decide na magtiwala sa iyo, sasamahan mo ko hanggang sa mabayaran ko to. Amen? Ilang years to pay? 30 years. Lord, iba pala yun, pangmatagalan pala. Umuwi ka na kasi doon mo na lang yung bayaran. So what we are saying is, everything is done by faith. 2 Corinthians 4:18 says, we fix our eyes not on what is seen, yan. Di ba? Wala. It's everything. Mawawala lahat. Pero ang relasyon sa Diyos ang mananatili. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Sabi ni Corrie ten Boom, tingnan niyo yung flash na yan, kay Sherwin, faith is like a radar. Faith is like radar that sees through
balot ng fog ang paligid, basta na-detect ng radar, nandyan yan, yun. Ganon daw ang faith. Kahit na clouded ang paligid mo, clouded ang trabaho mo, napaka-imposible, ang daming mga negative things, pero nakita ng puso mo, ng pananampalataya mo, yung promise ng God, alam mo mangyayari yun. Doon ka nakatuon at doon ka nakatuon sa gagawin ng Diyos para sa'yo. Amen? So that's faith. So, pangalawa, so what is faith in God? So kanina pinag-usapan pa lang pala natin is faith. So ano yung pananampalataya naman? Okay lang naman. Mamaya kakain niya ng mee goreng. Okay, sabihin niyo, faith in God. So, why do you believe in God? Bakit ba kayo naniniwala sa Diyos? What is your reason for believing in God? Dapat merong ano yan, merong kaya niyong ipaliwanag yan. Two things that I want to share with you when it comes to faith in God. Why do you believe in God? Number one, God exists. Number two, God works. Doon muna tayo sa number one, God exists. Sabihin niyo, God exists. Sa verse 6, sabi doon, because naniniwala na merong Diyos. Tama? Kahit yung mga mamamatay, of course, kahit yung mga gumagawa ng masama, naniniwala silang merong Diyos. Kaso punong-puno lang talaga sila ng kasalanan at yun ang kanang sinusunod. Okay? Pero ano ibig sabihin ng God exists? Ipaliwanag natin ng mas maigi. Let us deeply understand that word exist. Yung mga Hebrews, total Hebrew yung Hebrews yung pinag-aaral natin, naniniwala sila sa the Shema. Ano ibig sabihin ng the Shema? Sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, tingnan mo yung slide na yan, kuya. Deuteronomy chapter 6 verse 4. Sabihin nyo nga, great I am. Ang ibig sabihin ng great I am na sinasabi ng Diyos, ako ang Diyos. Nagtatanong ang mga tao, anong pangalan mo? Anong itatawag namin sa iyo? Ang sagot ng Diyos, I am the great I am. I am what I am. Hindi yung kanta. Okay? Pero I am the great I am. Kasi bakit? Importante yung word I am kasi tingnan natin sa King James Version. Hebrews chapter 11 verse 6. Dito natin mas makikita ito. For he that cometh to God must believe that He is. Para sa mga Hudyo, importante yung combination nyo sa kanilang faith. Sa mga Hudyo, naniniwala sila na buhay ang Diyos at the same time, yung Diyos na pinaniniwalaan nila, yun yung hari nila, yun yung nangunguna sa kanilang mga buhay. Maliwanag, babalik ako ha, I will try to explain this. Kasi maraming mga tao naniniwala lang na merong Diyos. Pero ang tanong, sinusuko ba nila ang buhay nila sa Diyos? Naniniwala silang buhay ang Diyos, pero sinusunod ba nila ang kalooban o pinag-uutos ng Diyos? Isang bagay para ikaw ay maniwala sa Diyos, another thing o pangalawang bagay para sumunod ka sa sinasabi ng Diyos. Andiyan pa kayo? Sabi ko na nga ba, medyo tatahimik ng konti. So, ibig sabihin, i-conclude natin yung God exists.
Pag sinabi mong naniniwala ka sa Diyos, dalawang bagay. Naniniwala kang buhay ang Diyos at isinusuko mo ang buhay mo sa Kanya. Hindi mo po pwedeng sabihin naniniwala ka sa Diyos pero hindi ka sumusunod sa Kanya. Kailangan makuha natin yung original concept na yun. Kasi yun yung faith na dapat meron tayo. So ang tanong, are you fully surrendered to God? Na huwag ka lang malungkot, sabihin mo, ay, naniniwala po ako sa Diyos pero parang hindi pa ako nakakasuko sa Kanya. Marami pang kailangang baguhin ng Diyos. Okay lang yan. Nasa tamang proseso ka na. Kailangan mong gawin, tumawid ka doon sa kabila pa. Isuko mo ang buhay mo at magpasakop ka sa Diyos. Amen? Amen? So sabi mo, tanongin mo yung katabi, naniniwala ka ba sa Diyos? Hindi na sumagot, ano? Hindi na sumagot. Ano sabi niya? No comment. Okay? Now, of course, again, an encouragement. Faith must believe in the God of the Bible, not on your own definition of God. Hindi sa definition mo, kundi yung definition na sinasabi ng Bible. You accept God who is, you allow Him to guide you, you accept His ways, and you accept His word. And if you believe in God, ito yung pangalawa para sa'yo. God works. Sabihin nyo nga, God works. Kumikilos ang Diyos. Verse 6, sasabi doon, and that He rewards those who earnestly seek Him. Sabihin nyo, mga paborito natin. Reward. Pero, ito yung completion ng sentence. Those who earnestly seek Him. Walang problema sa reward. Walang problema sa Diyos patungkol sa reward. Pero pag-aralan natin din yung seek Him. Doon muna tayo sa reward. Ang sabi ng Bible Dictionary ng word na reward is favor. Favor from God. Pag sinabing favor, etong bagay na to, meron ka, maaring ibang tao, wala. Pabor eh. Tama? Ang sabi ng Bible, lahat ng tao sa mundo ay pinoprovide niya, pinagpapala niya. Parehas na sumisikat ang araw at lumulubog ang araw, umuulan sa parehas na wicked at saka righteous. Tama? Pero, merong tinatawag na reward. So, yung reward na yon, that is God's favor sa iyong buhay, pabor ng Diyos, kasi hinahanap mo ang kanyang kalooban. Doon tayo sa word na seek, kasi hindi lang ito basta hide and seek. Ito ay malalim na word. Ang word na seek ay to crave. Sabihin nyo nga, crave. Okay, alam niyo yung crave? Yung, bawa, gusto mong kumain talaga ngayon ng mangga. Ay, naglilihi. Okay ba? Hindi, meron kang craving. Ano mga craving ninyo? Sinigang. Sinigang na baboy. Ayan, na maraming taba. Na may kamatis at may sampalo at menor, mamasitas, lahat nandyan. At saka isang basong betchin. Biro lang, okay. So, gustong-gusto mo yun. Crave. Yung crave ay a strong desire. Hindi makukompleto yung araw mo o yung kain mo pag wala iyon. Tama? Yung seek, ibig sabihin din niya ay to worship, sumamba. Okay? Alam niyo natin yung worship. And to seek is to demand. Ito yung kailangan mo talaga. So when you say you want to seek God, you seek God, ang Diyos ang desire mo talaga. Hindi ka mabubuhay nung wala siya. Hindi ka makaka-move forward nung wala siya. Hindi ka magdidesisyon nung wala siya.
Kailangan mo talaga siya. Kahit na antok ka na, nagmamadali ka sa umaga, babangon ka para mag-pray kasi alam mo, kailangan mo ang Diyos. Kahit na pagod ka na sa gabi. Sabi ko kanina, kahit na sakit-sakit na ng katawan mo, ang dami mo ng mga tapal-tapal sa iyong likod. Yung kwarto mo, ibang amoy. Sama-sama na. Hindi lang bawang sibuyas, kundi mga ano pa, lahat iba't ibang mga essentials, mga oil dyan. Di ba? Pag pumasok yung alaga mo, sabihin, what's that smell? That's the smell of victory. Go back to your room. Sabi mo sa alaga mo. Ang dami na, di ba? Pagod na pagod ka. Temp ka na, diretso na, matulog ka nila. Pero hindi, sabi mo, Lord, I need you, strengthen me. Kahit malang isang kanta, makakanta ako, or kahit isang Bible chapter, magbabasa ako kasi I need you. I crave, I strongly desire for you. Amen? So when you are in that position, you seek God, you will find favor from God. Okay? Hindi lang basta normal blessing na dumarating sa'yo, kundi merong pabor ang Diyos sa iyong buhay. Amen? Sabi ko to hindi para magmalaki pero again, ang ibig sabihin ng pabor is something na maaring meron ka at walang iba. Kasi that's God's favor for you. Amen? Masyado tayong hahaba, pero I'm sure na-convince ko na kayo, di ba? Kasi pwede natin balikan yung context na si Enoch. Iba yung buhay nung mama. Bakit pabor ang sinabi talaga ng author? Next time na lang. But I'm sure I've convinced you. So if you want God's favor, halimbawa, favor na meron kayo pinagpe-pray na makuhang bahay, meron kayong trabaho na gusto pinagpe-pray, promotion man yan, you know you need God's favor, then you really desire God. Amen? 1 Chronicles chapter 22, verse 19. Now devote your heart and soul. Amen? Okay. So, as you delight in Him, He is delighted to give you the desires of your heart. Sino rito nananalangin para sa pabor ng Diyos? Sino rito meron siyang pinagpipray na kailangan talaga miracle ng God? Taas ng kamay. Then, seek God. Earnestly desire for Him, and you will have God's favor. So, as I close, how to apply faith? Ito yung gusto kong iiwan sa inyo, ipabaon sa inyo. For all the things doon kita pagpapalain, doon kita gagamitin, doon ko i-establish ang iyong pangalan, ang iyong bayan. Sino ba naman ang tao na siguro parang sabi natin normal na tao na mag-iisip na bakit ako pupunta diyan? Wala akong kakilala diyan. Hindi ako taga diyan. Nandito na ako, solved na ako dito, comfortable na ako dito. Pero pinangakuan siya ng Diyos, nakinig siya sa Diyos at sumunod siya. Nagkaroon siya ng faith, sumunod sa Panginoon. Now, number 1 is, above all of that, to live in a foreign country ay napakahirap. Para hintayin mo yung pangako ng Diyos, napakahirap. Sino rito naghihintay ng pangako ng Diyos? Sino rito meron siyang pinagpe-pray at ang tagal mangyari? Ang sabi ng Bible sa Abraham, nakatuon siya dun sa pinangako ng Diyos sa kanya.
na umaring, I'm sure baka sabihin nyo, baka mali po yan, pastor, tumingin ako sa blessing, ganun po ba? Alam ko narinig nyo na yan sa mga preaching summer somehow. Pero mind you, in this context, there's nothing wrong to look at the blessing of God. Mamaya i-explain ko kung bakit. Pero ang sabi ng Bible sa James chapter 1 verse 17, that every good and perfect gift is from Amen? Kasi naniniwala tayo na doon nakakabit yung pangalan ng Diyos, yung pangako niya, doon sa blessing na ibibigay din niya sa iyo. Amen? And just remember number 2, that you believe the promise keeper. Believe in the Ngayon po ba, ilang taon na hindi na magkakaanak? Tama po. Kayo mga kababayan, alam nyo, ilang age? 40 plus. Okay? 41? 40 plus yun eh. Pero basta may ganong age. Just imagine that. Di ba? Pero siya ay, ano nangyari kay Sarah? Tingnan natin yung King James Version. Pakita natin kay Sherwin. Ito ang ganda. She received a miracle power to conceive and deliver a child when she was past age. Naghimala ang Diyos sa kanyang buhay at hanggang ngayon, naghihimala ang Panginoon. Amen? Praise God. Isang bata nilagay ng Diyos sa sinapupunan ni Sarah. Buhay yon, organic life. How much more yung pangangailangan mo? Di ba? So, that is God who is. And God, sabi ng Bible, nanalig si Sarah kay God, na sabi sa verse kanina, she considered him faithful who made the promise. Sa King James Version, ang ganda ng word, for she judged him faithful. Ibig sabihin ng judge ay ganito, hindi yung negative na hinusgahan. Para kay Sarah, nakafix na yung mind niya na ang Diyos, tapat siya sa kanyang pangako, gagawin niya to. Hindi siya nag-doubt. Hindi siya nagdalawang isip. Na-conclude na kagad niya sa kanyang isip at puso na tapat ang Diyos. Kayo po ba, umabot na kayo sa ganung pananampalataya na na-conclude nyo na sa inyong isip at puso na tapat ang Diyos? Have you concluded that in your life? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. So, come reach to that maturity. Go to that maturity that you have concluded in your life. I therefore conclude. I raise up my hands to the heavens. I know that my God is faithful. Amen? Because God keeps His promises. As we close, Psalm 145 verse 13. The Lord always keeps His promises.
dito, magkakasama-sama kayong mag-asawa, kayong pamilya, believe in that God's promise. And He will do it. May pinangako ang Diyos na ang iyong mga anak ay makakaranas ng future. Pinag-pray niyo na ba yung minsan, yung mga galing sa hirap dito, taas ng kamay? Minsan niyo na pinag-pray, Lord, huwag na po maranasan na aking mga anak yung hirap na naranasan namin yun. Yung toyo, dapat po, ano lang yun, pang timpla. Hindi po ulam, Lord. Pero nung naranasan ko ulam yun, sa mga batang, pang timpla lang po yun. Recados lang po yun. Ang asin ay pang timpla, hindi ulam. Ang mantika, Lord, ay hindi po ulam. Panggisa lang po yun, Lord. Amen? Okay. Mauubos ang oras natin sa kakakwento na alam ko mga pangmahirap story ninyo. So, 1 Kings chapter 8, verse 56. Blessed be the Lord who has given rest. Mahina na, may mga bago na kayong mga leaders. I am retiring. Pero ito ha, let's set the record straight. Lahat ng pinangako ng Diyos sa atin, tinupad niya. Amen. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. So, as we close, faith believes in an unseen now and future. Faith motivates us to obey and endure, and faith is rewarded with favor and intimacy with God. Tayo natin tumayo, yung bukod pumikit at manalangin. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. We give you praise, oh God. Come on, let's all rise and let's worship the Lord. And mamaya, meron po akong declaration, panalangin na gagawin po sa ating kalagitnaan. Let's all come to God in worship. Hallelujah. Thank you, Father God. Indeed, O Lord, samahan mo po kami, Panginoon, sa season na to, Panginoon, about seeking you and finding your will, O God. I know, Panginoon, O God, ililid mo ang iyong mga anak, and you will do great and amazing things in our lives, O God. We give you praise. We give you praise. Kung mayroong lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakalit, lahat sa'yo'y ibibigay. Iwan pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napa sa pag-alon, sa habang Come on, worship Him. Hallelujah. natatanging kayamanan ko'y Thank you, Jesus. ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Hallelujah.
Hallelujah. Oh God, oh God. Man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagay sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo mamamahal. Sa habang gaya ng dagat na hindi nagpapagay sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na Yes, come on, worship Him. iyong dinggin. Hallelujah. Kalakip ng awitin. Make this a prayer. Gaya ng dagat. Gaya ng dagat Hallelujah. na hindi nagpa. Yes, Come on, worship Him. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sa'yo Thank you, Jesus. lang magmamahal. Hallelujah. Oh God, oh God. Natatanging kayaman, ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah. Come on, just worship Him. God's people's voice alone. Gaya ng dagat. Kaya ng dagat na hindi nagpapagay. Come on, just cry it out to God. Yes, Sabihin mo lang sa Lord. Panginoon, ang laman ng iyong puso, even ang iyong Ikaw pangangailangan. Hallelujah. Natatanging kay Thank you, Jesus. wagas na pagsita. Tingin, wagas na pagsita. Hallelujah. Wagas na Yes, Lord, tingin niyo ang aming pagsita. Hallelujah. Hallelujah. Wagas na pagsita'y iyong dinggin. Kalakip ng awitin. Hallelujah. Come on, everybody. I can just sense this in my heart. If you have a need, kung meron kang pangangailangan ngayon, kung meron kang pinapanalangin, o maaring sa kalagitnaan natin ngayon, merong isang tao na meron siyang matagal nang pinapanalangin sa Panginoon. Whatever it is right now, I'm inviting you to raise up your hand. Itaas natin sa Panginoon, itaas natin mga kamay natin sa Panginoon. And as you lift up your hands to the heaven right now, as if sinasabi mo, Panginoon, itong mga pangangailangan ko, tinataas ko sa iyo. Kasi Lord, napakahirap solusyonan. Kasi Lord, beyond my abilities talaga. Lord, tinataas ko sa ito, Lord, kasi I need your miracle. I need your power. Kailangan kita, Panginoon. Come on, just raise up your hands to the heavens right now. Hallelujah. And just utter it. Sabihin mo lang sa Panginoon ngayon, before I pray, just open your mouth and ask God, hallelujah, whatever it is, pangangailangan sa iyong pamilya, sa Pilipinas, pangangailangan mo dito sa Singapore, if it's related to your job, kung sa trabaho mo to, kung meron kang nararanasang sakit at karamdaman ngayon, just raise up your hands and talk to God right now. Hallelujah. Come on, and just declare God's power right now in our midst in Jesus' name. Come on, just begin to open your mouth and just say your prayers. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Come on, just open it. Tell God about your needs. Sabihin mo sa Panginoon yung pangangailangan mo. Come to Him in prayer. Come to Him in faith. Believe, believe, believe. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Come on, worship Him. Hallelujah. And once again, so we worship the Lord. Gaya ng dagat. Hallelujah. Gaya ng dagat na hindi nagbabagal. Hallelujah. Sa pag-alon, Thank you, ang Jesus. puso ko ay sa'yo mamamahal. Sa Hallelujah. habang gaya ng dagat na Bawi mo, hindi Diyos, ang bawat bigat. sa pag-alon, Every heaviness. ang puso ko ay sa'yo Release it, release it. Let it sa go. habang Hallelujah, hallelujah. natatanging Thank you, Jesus. ko'y ikaw ay sambahin. Hallelujah. Wagas na pagsintay, Hallelujah. iyong tingin. Hallelujah. Wagas na pagsintay, iyong tingin. Thank you, Jesus. Kalakip ng awitin. Lord, today, Oh, hallelujah. we can sense, oh God, that you have lifted up Yes. a heavy burden in our midst, Lord. Meron kang inalis na kabigatan sa aming mga puso ngayon, Panginoon. Salamat po, Panginoon. And we expect miracles upon miracles, favor upon favor na gagawin mo sa buhay ng iyong mga anak. Right now, God, we declare this afternoon that, Lord, the power of your Holy Spirit will continue to manifest upon the lives of your people. Patuloy na mapupuno ang iyong mga anak ng banal na Santong Espiritu. You will continue to move a sustained move, sustained power, working in our lives, in our midst, in Jesus' name. Thank you, Jesus. Secondly, Lord, we release your word upon your people. In the coming days and weeks, you will speak to your people. You will say your promises. You will give them your promises. You will give them your word. They will carry your promises in their hearts, oh God. In the name of Jesus, you will give your promises, oh God. In Jesus' name. And Lord, third and last, you will give your people favor. Favor. You will reward your people. Your favor will rest upon your people. And a blessing, a kind of blessing for your people because they seek you, because they love you, because they obey you, oh God. In the name of Jesus. Hallelujah. Come on, declare this. Once again, gaya ng dagat. Hallelujah, hallelujah. Come on, as we declare this. Hallelujah. Puso ko ay sa'yo nagmamahal. In the name of Jesus. Gaya ng dagat na Let your favor rest upon your people, oh sa God. pag-alon. As they Ang puso seek you, ko Lord. As they seek you, oh God. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Wagas na pagsitay iyong tingin, kalakip ng awitin. And all of God's people say, Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God, praise. Sige po, makakaupo na po kayo lahat. Amen. Maraming salamat po, Pastor Alex. God bless you po. Are we encouraged?
Amen. Sige po, patuloy lang po natin purihin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Pastor Alex. Amen. Amen. Meron po tayo, alam po po, bawat isa po sa atin, meron po tayong salita ng Panginoon na ating pong pinangahawakan. Amen. Because God is not only alive, but He keeps His promises. Amen po. Sa hirap, sa ginhawa, masaya, malungkot, alam natin that we can rely on the God's word for us. Amen? At katulad po itong aking i-share na verse sa Philippians chapter 4, verse 6. Amen? Sabi po niya dito, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. So meron po ba tayong gustong dalhin sa Panginoon, ano man yung ating problema, masaya man po tayo, we are glad, or sa anumang sitwasyon ng buhay natin, sabi po dito, we just have to present it to God with thanksgiving. At alam po natin, ang ating Diyos, hindi lang nangako, kundi tumutupad sa kanyang pangako. Amen po? Sige po, shall we pray? Hallelujah. Hallelujah. Father God, maraming salamat po sa iyong mga salita na amin pong narinig ngayong araw na ito. Salamat po pagkat meron po kaming Diyos na hindi lang po nangako sa amin, kundi ikaw ang aming Diyos na tumutupad ng pangako. Ikaw ang aming Diyos na sumasagot ng aming mga panalangin. Lord, I pray that whatever situation, whatever circumstances na mayroon po ang aking mga kapatid na narito, O God, you have heard each and every one of us, Panginoon. And we pray na ikaw, Panginoon, ang siya pong gumabay po sa amin. Ikaw, Panginoon, ang siyang mag-lead sa amin patungo sa iyo. Na habang kami po ay nasa sa iyong piling, O God, hindi po kami maliligaw, bagkus Lord, you will always guide us, you will always protect us. Salamat din, Lord, sa mga salapi na kung saan maibibigay po namin sa iyo, O God, for these tithes and offering. Lord, bibigay po namin ito ng buong puso. Continue, Lord, to bless each one, Panginoon, sa kanilang mga trabaho. Continue to give the desires of their heart as they continue to seek you, O God, at patuloy naman ang palataya sa iyo, O God. Salamat po, O Diyos, habang patuloy lang po namin, ibinabalik po ang lahat sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Shall we call our sister Faith to render us her song? Salamat po. Pasensya na po sa aking boses. But nothing can stop me from giving my praise and worship to the Lord. So, I can truly say, I can conclude na God is faithful in my life. Testify ko lang po, no, grabe, the Lord is really good. Kasi kakagraduate ko lang po and seeing the past 4 years, grabe lang po. So, I really want to give this song to Him, to give my life to Him. So this is for Jesus. Oh Diyos, sa iyong lahat ng pagsambat, luwalhati, maging ang
magsamba at luwalhati. Maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa'yo, oh Diyos. Ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho. Tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa bang maihandog ko liban sa buhay ko nang galing sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat kahit ialay ang lahat sa'yo. Jesus, sa'yo. Jesus, sa'yo. Amen. Salamat, Sis Faye, and congratulations once again sa iyo at to the proud parents. Amen. So bago po tayo matapos sa ating pong gawain ngayon, let us give a warm welcome po sa ating pong 4 na first-time guest. Yan, maraming salamat po sa inyo pong pagdalo sa aming gawain. You are at Jesus Reigns Ministries, Singapore. Yan, salamat po at we hope to see you po again sa mga susunod na linggo. Meron po kaming 2 services, isang 10 at isa pong 12 p.m. And also, mamaya po may mga kakausap po sa inyo, meron lang po kaming ibibigay na token po sa inyo. Yan po. And ngayon po, shall we welcome back po si Pastor para po sa ating prayer of benediction. Salamat po. Amen. We thank the Lord for today. Marami po, tayo po ba'y napagpala? Praise God. Isa palapakan natin ang Panginoon for that. Sige po. So we all raise up our hands and receive the Father's blessing. Father God in heaven, we call upon you as the great promise keeper. Lord, as we set our hearts to seek you, O God, you know you've promised, O Lord, that your people will hear your word, will find your word, find your will, and we will pursue it. Salamat po, Panginoon, sa panibagong yugto, O Diyos, na kinakaharap po namin ngayon as a church, O God. Excited lang po kami sa mga gagawin mo po sa aming mga buhay. May the Lord bless you and keep you and shine His face upon you. And may the Lord give you peace. Salamat po, Panginoon. Patuloy na pagpalain mo po, Diyos, ang pamilya ng bawat isa dito sa Singapore, sa Pilipinas, at sa anumang panig ng mundo, Panginoon. Father God, we remember the nation of Israel. We declare peace in Israel. We declare the end of conflict. We declare peace and your blessing also to the Palestinian world. Let there be peace and reconciliation. Your peace be upon Gaza, Lebanon, and Iran, and parts of the Middle East. Father God, for you are, O Lord Jesus, for you are the Prince of Peace. Thine is the kingdom, the power, and the glory, both now and forevermore.
Everybody say and agree? Amen. Amen. God bless you all. See you next week. Salamat po.